Alright, nagkaroon lang tayo ng konting technical difficulties, pero hindi na natin kailangan ng introduction. Kasama po natin ang sabihin natin future wonders ng Philippine bowling at nakapag-representa ng bansa dyan po sa Asian Championship sa Malaysia. Let me welcome Kenzie Micael Rivera all the way from Dubai, UAE. Magandang hapon dyan sa UAE, magandang gabi mula sa Pilipinas. Welcome to Sports Corner PH. Salamat po sa pag-invite sa amin. It's a honor para ma-interview nyo dito sa Sports Corner. By the way, ang nakausap natin po ang kanyang dad na si Mario Rivera Jr. Mas kilala natin sa palayaw na Yo sa bowling community. Pero si Kenzie, di pa malag opening remarks. Kenzie, please. Opening remarks. Hello po. Thank you po sa invite po. Ayan. So, thank you so much, Kenzie, and of course, si Daddy Mario for gracing this interview. I know you're very busy right now sa inyong training dahil kaliwat kanan niya yung mga competitions with regards niya sa bowling. Pero, kamusta na po kayo right after itong pagsabak nga dito sa Asian Junior 10 Pin Bowling Championships? Well, outstanding ang naging results. Na-produce ninyo outstanding results from there. Kumusta ka na, Kenzie? Okay lang po. Ayan. Okay, si Sir Mario, ang sabihin natin, a man with a few words lang si Kenzie. Medyo may yan. Kumusta na po kayo right after itong trip to Malaysia? Bali, ngayon papahinga muna kami. Kasi 10 days kaming araw-araw nasa bowling center doon eh. So araw-araw competition tas maghapon. So ngayon pagbalik namin nung Sunday dito, medyo pahinga na konti tapos sabak na kagad sa mga liga dito tsaka practice tsaka training. Para tuloy-tuloy yung game. Okay. So, Sir Mario, being the dad niya ni Kenzie, gusto natin makilalanin natin mabuti itong bata natin. Kasi minsan nag-feature tayo ng mga athletes sa aming page, yung mga OFW, yung mga ating mga Pinoy na namamayagpag sa sports sa labas ng bansa. Eh, mas gusto natin kilalanin ng gusto ito si Kenzie. So, si Sir Mario is bowling coach, di ba? Sa UAE, Yes, no? yes. So, Yes po. Certified po. oo, na-certified ng mga international federations. And pinasa mo naman sa inyong mga anak ang galing nga pagdating sa bowling. And of course, in particular niya si Kenzie. Kaya nakikita natin na unti-unti siya na-improve. Mahusay po sa pagdating niya sa pagbato ng bola dun at sa pag-pimples, syempre pagdating sa bowling. So, paano ba nagsimula si Kenzie sa kanyang pinasukang larangan being isang bowler? Actually si Ken, nung bata takbo-takbo lang sa bolingan yan eh. Just like other kids. So one time pinaglaro ko lang siya nung laro-laro lang siya. Medyo nagustuhan naman niya yung game. Tapos nung 2022, doon namin sineryoso yung mga training niya, basics, yung paano mapaganda yung laro niya and everything like that. Bukod pa doon, sinali na rin namin siya sa Filipino Bowling Club dito, sa Dubai Filipino Bowling Club, as a kid. So bali may friend kami na nagbuo siya ng mga team, ng mga anak-anak ng mga bowlers. Tapos yun, doon na nagsimula. Tapos hanggang sa sumali na siya sa mga tournaments dito sa UAE, tsaka Abu Dhabi, yan, doon na siya nag-evolve talaga. So yun, doon na nagsimula yung hilig niya talaga tsaka yung passion niya sa game. Ano ba yung characteristics at fundamentals ninyo, Sir Mario, na sabihin natin ipinakita ng inyong anak pagdating nga sa paglalaro nga ng bowling and being the coach niya ni Kenzie and a father na rin? Ano yung nakikita mga moral lessons ninyo, mga aral na natutunan nyo being a coach, a relationship of being a father and a coach niya ni Kenzie pagdating nga sa pagsali sa international competitions and to prioritize yung training pati na rin yung sa studies? So bali in any other sport, importante talaga yung discipline eh. Bukod sa skills mo na talaga dapat yung discipline mo sa sarili mo, sa well-being mo bago ka tumapak sa lanes or sa court ng lalaroan mo. So
Yung mga gano'ng mga basic na needs for startup, napakamalaking bagay nun, which is nakita naman namin sa kanya nung wife ko. So, nung nakita ko na yung kasi ngayon, kung makita mo yung game niya ano siya, two-handed bowler siya, hindi siya yung usual talaga, 'di ba? Pero marami ng mga bata ngayon na naglalaro using two hands. So nung nakita ko naman na may potential naman siya, tsaka malaki yung, tawag dito, yung edge niya sa ibang mga ka-age group niya. So dun talaga namin tinulak talaga yung bowling sa kanya, which nagustuhan naman niya, thankful naman. Okay. How young are you now, Kenzie? Ano po? How young are you? How old are you na po? Older daw. 14 na po ako. I turned 14 this month. Last Ah, month po. okay, 14 years old pa. Oh. And paano mo na-describe yung relationship being a father and a coach mo yung dad ninyo na nauna nag-venture into bowling and nakita ninyo na maganda ang pinuduce ng mga resulta, achievements, kaya marami ka nakuha ng apat na mga awards pagdating nga sa international competition o di kaya sa local level kasi naglaro ka sa iba't ibang tournaments dyan sa Dubai. Paano mo i-describe ang inyong relationship ng inyong tatay being a coach niya? Um, as a coach po, parang he can help me on the lanes po, and he can also help me grow as a son. While he teaches me moral lessons as I, get better at bowling po. Okay. At ano yung pinaka-memorable na achievement na nagawa ninyo magmula ng umpisa ng career bago itong Asian Championships? Ano yung pinaka-memorable na achievement or championship title man lang sa inyong striving career or sabihin natin na fast rising career mo being a young bowler? Sa akin po yung pinakang malaking achievement ko po, makasali po ako sa Philippine team. That's my biggest achievement po. Ayun. I think si Coach Yo, meron yata kayong dadagdag. With regards na sa mga major achievements, bago itong Asian Championships kung saan nagawa na niya, this is actually the first time, no, na maging parte ng Yeah. isang national team sa bowling. Pero ang pinaka-memorable achievements na ni Kenzie so far sa inyong career, bago itong Asian. Before the Asian Games, isa sa mga memorable na naging achievement namin, yung sa Dubai Filipino Bowling Club. Kasi meron kaming ano dito, league all throughout the year. So, yun, first time ko siya nakasama na eto nga, yung nag-champion kami as a team. So, sa akin memorable yun kasi makasama mo yung anak mo sa gano'ng achievement, ma-recognize kayo as champion, malaking ano sa akin yun, malaking tawag dito, malaking bagay sa akin 'yun as a parent. Nakikita mo hindi lang naman kami nag-champion dahil marami kami or ano, pero nakita ko yung siya, si Ken na, gumana yung game niya during those, conference talaga. So, hindi lang siya yung basta naging player lang. So, isa siya sa naging malaking part ng, championship namin. So, after nun actually at magkasunod na conference kami nag-champion yung team namin, eh. So, dun ko talaga nakita na nag-e-evolve na yung game niya. Kaya talagang ready na siya for something bigger. And of course, sumali din ka doon sa DIBC Delta Open Bowling Tournament earlier this year kung saan nakasama nyo not just yung ating mga Dubai-based na mga bowlers natin like si Yuela Marshall na na-interview natin before, but also yung iba pa natin mga prize talent pagdating na sa bowling. More particular, yung Singapore Open champion na si Zach Lavin. So, bakit nag-start mo na unti-unti mo na idolize yung mga kapwa na rin national bowlers, especially si Saf, na based na yun sa Singapore, but of course, unti-unti siya na mamayagpag. Pagdating nga sa international team na bowling, being part of our national team. Yeah. So actually, since nabanggit mo si Zach, gusto ko lang, i-take yung opportunity na 'to para magpasalamat sa kanila, sa mother niya tsaka sa father niya, kay Rudy, tsaka kay Zach na rin. Kasi siyempre, sila talaga yung nagbigay ng daan sa amin para mag-connect kami sa mga tamang tao, eh.
para makasali si Ken sa Asian Juniors Championship talaga. So sila yung nag-push sa amin na alam mo yun, kausapin mo si ganito, kausapin natin si ganyan. So kasi sila yung may experience na kasi nga 'di ba Singapore based sila. So if not for them siguro di nakasama si Kenzie sa Malaysia. So yung time naman na yun na nakapaglaro kami ni Ken sa Dubai Open, it's a big experience for him, boosting experience. Hindi lang sa lanes, kundi pati na rin sa off the lanes kasi dumami yung supporters niya, hindi lang mga Pinoy eh. Pati yung sa Emirates Bowling Federation dito talagang nakasupport sa kanya all throughout the tournament eh. So yun, malaking bagay sa kanya yung mga major tournaments na ganun talaga. And of course, pag sinabing bowling, ang kagad iniisip natin yung mga legendary bowlers natin. Paing na Pemuseno na nakasalamuha mo right before itong Asian Championships, and then yung isa nating Hall of Famer si Mambong Fu, who is now the commissioner and our good friend of mine from the Philippine Sports Commission. Siguro ano naman yung mga advices o yung mga sabihin natin lessons na natutunan nyo from the legendary bowlers para i-maintain yung sharpness, lalo na sa mental aspect, and of course, para mas lalo pang improve ang kanyang A-game when it comes sa paglalaro nga ng bowling. Kasi alam natin, pag mga 14 o 13 o 12, unti-unti na nakakasabay na rin sa mga kapwa niya age group o i-decrease kaya ay nagko-compete niya sa mga international competitors natin. Ano ba ang mga natutunan mo mula sa ating mga Sabi sa'yo ni Coach. legendary bowlers? Inaral ko po na kailangan mo maging discipline po at patient sa sarili mo. So you can always maintain your high level of play. Oo. Si Coach Mario, meron kang Actually si Coach Paeng nakasama ko siya nung 2022 sa Brunswick Manila Open. Nagkasama kami sa team. That time maliit pa lang si Kenzie noon eh. So nung nakita kami nung May nung umuwi kami ng Philippine National Open, nagulat siya kasi ang laki na nga daw niya, ganito ganyan. Sa nakikita niya yung mga videos na pino-post ko online. So siya masaya naman siya sa achievement. Siyempre ano siya sa mga bata eh, sa mga future bowlers natin. So yung mga tips niya lang sa akin as a coach, as nag-guide kay Kenzie, kailangan lang tuloy-tuloy lang lagi ang training. Tapos maintain yung siyempre yung schooling and everything like that. So yung mga physical game, madali na lang daw ayusin yun eh. Pero yung kung paano mo siya susustain yun ang medyo challenge dun talaga. Speaking of schooling, gano'n din kabala si Kenzie when it comes sa studies at of course, kapag may free time, pumupunta kayo everyday sa bowling center para magsanay, mag-prepare for a particular competition, either local or international. Ano ba yung naging schedule ninyo on everyday life, a day life ni Kenzie? Sa umaga ang school nila is from Monday to Thursday lang. So lalabas siya ng school ng mga 2:30 ng hapon. So tapos kapagka mga 4 o'clock punta na kami ng bowling center, mga hanggang 8 o'clock or sometimes 10 o'clock na yun maglalaro lang kami. So yun yung nagiging routine namin. Nagpapasalamat din pala kami sa school niya, sa Far Eastern Private School. Kasi nung nag-tryout sila nung May, in-excuse nila si Kenzie sa school eh, kasi may school pa rin nung time na yun eh. May schedule pa sila, may calendar pa sila. Tapos nung nagpunta kami ng Malaysia, may few days pa sila bago magbakasyon. So yung school nila dito napaka-supportive din naman. Siyempre pride na rin ng school nila yan. Alam mo pride ng lahat ng Pilipino yan makapag-represent yung bata or student mo para sa Pilipinas, di ba? So papasalamat kami kasi napaka-supportive nila. Okay. So diretso na tayo dito sa kampanya ninyo sa 23rd Asian Juniors 10-pin Bowling Championships na ginanap po earlier this month dyan po sa Petaling, Jaya, Malaysia. So, ito ata yung lone foreign-based na Pinoy bet na nag-compete kasi ang lineup natin is mostly comprised of local, yung mga na homegrown talents natin pagdating sa bowling. At si Kenzie lang yung pinaka foreign based sa ngayon. Sir, tama ba? Yes, tama po yun. Alright. And
siya po ay nakakwalify. Siya yung may pinakamataas na score dyan sa tryouts. Kaya pasok sa banga. Na-shoot na agad dun sa Um, national team natin. So, yung observations muna dun sa ating tryout pagdating na sa Asian Championships, and of course, nakapag-join ka rin sa iba't ibang mga local competitions at buti na lang nakapag-podium rin kahit papaano si Kenzie. Oo. So, nung May nga nagkaroon sila ng tryouts, para sa Malaysia. Luckily naman nakapasok siya sa team 1. Yun from there talaga yung uwi namin na yun nasundan ng iba't ibang tournaments kasi para isang laruan na lang, total nandun na rin naman kami. So, nakapaglaro kami sa MTBA, sa National Bowling Tour ng PBC, tsaka sa Philippine National Open. So dun sa MTBA nga podium finish naman siya dun. Ano yun, right after ng paglabas ng airport diretso na kami dun para mag-qualify, eh. Parang last day for qualifying na lang yun tapos nakalusot pa siya sa finals. Kaya malaking bagay din sa kanya yung bago mag-tryout. So tapos dun sa Philippine National Open, nakaano rin siya din, eh, 5th sa youth division. Bale nakasabayan dun yung mga national pool natin for the youth, team. Sila Art, sila Luis, and everyone. So, yun yung uwi namin na yun napaka-fruitful talaga ng uwi na yun, napakadami nangyari, napakabilis ng lahat. So, yun, salamat kami sa mga sumusuporta sa kanila. And of course, bowling is a mental game. Lalo na kailangan level yung output, performance, and scoring pagdating nga sa larong ito. Ano ba yung preparations na ginawa ninyo right after itong tryout para at least ma-manage nila yung expectations upang makapagbigay ng karangalan para sa bansa natin when it comes sa junior level? Ikaw. Naka-focus lang po ako sa laro ko na I tried not to get too nervous po. I just wanted to play my best. Okay. Si Kenzie din is also the youngest of all competitors, no? Pinakabata sa Oo. lahat. Actually sa RP sa Philippines siya yung pinakabata sa boys at 14. Pero dun sa ibang countries meron silang mga as young as 11 or 12 years old yata, mga gano'n. So, pero hanggang ano yun, hanggang 17 years old to 18, so medyo may edad na yung mga nakakalaban niya dun na magagaling na talaga, eh. Yun. Sa assessment time na po tayo dito sa inyong participation niya dun sa Asian Juniors. Nakatapat ninyo yung iba't ibang mga bansa, lalo na yung sa Asian level. Yung iba nga, mas bata pa sa inyo. Yung iba, mga veterano na sa field at malapit na ma-elevate dun sa elite level of competition. By the way, pag-ilan ba yung overall dun sa competition? Ikaw, assessment mo overall. Ay, Sa pangilan muna. Si Kenzie sa overall pang 41 yata, 40 out of 80 youth boys. Yun ang tinapos niya, kasi mababa yung first day niya yung singles. So, okay lang din naman. At least kahit papaano di siya kulelat sa listahan. And what's your assessment niya, Kenzie? Lalo na, this is your first time na bit-bit mo na yung watawat ng Pilipinas pagdating na sa international level, being part of the youth juniors national team, at of course, matindi talaga ang competition, lalo na ang mga nakatapat nyo. Yung iba pa mga top Asian bowlers natin in the youth division, unti-unti ka nagpapalakas at marami kang share na experiences dito sa competition assessment mo. Sa akin po tingin ko, parang I didn't play my best, but ano po, okay pa rin po kasi unang beses ko pa rin mag-compete sa ganong level po. Okay. Si Coach Mayo meron na gustong sabihin with regards niya dun sa dinagdag na thoughts dun sa assessment natin dun sa ating Asian Juniors performance. As a team naman, as a team para sa Pilipinas, yung preparation siguro hindi siya enough pa, kulang pa yung preparation kasi not unlike sa Singapore, sa Malaysia, or kung anong other countries like Australia,
sila talaga, prepare talaga sila dumating, eh. Actually yung preparation talaga napakaimportante niyan, eh. Although kahit na ganun yung nangyari, skill to skill, bowler to bowler, lumaban naman yung mga bowlers natin. Actually si Kenzie tsaka yung ka-doubles party niya si Michael Lacerna, nung doubles event nag-number 3 pa sila after ng third game, eh. So, naano lang sila, bumaba lang sila sa standings hanggang sa nag-11th place silang dalawa. Okey pa rin naman. Sabi ko nga kay Kenzie, tinanong ko siya nung first day kasi nga mababa yung first day niya. Sabi niya kinakabahan daw siya kasi first time. Tapos yung environment iba kasi napakaingay talaga, eh, yung sigawan talaga, yung cheer talagang sobra talaga yung mga cheer ng mga tao dun, eh. Minsan nakatayo ka na biglang may sisigaw sa kabilang lane mo, which is nakaka-distract din naman kung hindi ka sanay. So since yung mga ibang countries, mga Singapore, Malaysia, Australia, sanay na sila sa environment na gano'n, sabi ko sa kanya, "Just play your game lang." Kaya nung second day, yung doubles gumanda yung laro naman niya, 200 plus average naman siya nun. Okay. Kahit meron kayong distractions, meron kayong trials, at least na-manage mo, Kenzie, na mag-succeed ka doon sa inyong performance na dito sa competition. Of course, kahit may struggles along the way pagdating nga doon sa mismong competition and even the preparations as well. Paano mo na-survive ito, yung ordeal? Um, Naka-focus lang po kasi ako sa game po, eh, sa lane. When I'm on the lanes, I just give my best effort to throw it the best. No, I always give my best effort po. And since this is your first national team, nakakapanibago ba na finally makakasuot na rin ng RP team jersey, meron ka ng Philippine flag sa dulo, at asahan pa ba natin na masusundan pa ang inyong mga national team stints to gain more experience, to gain more podium finishes hopefully para ma-maximize ninyo ang inyong playing career pagdating nga sa bowling? Ano daw? Sana, masundan pa ulit kasi nga, isa sa challenge namin as OFW is yung schedule. So, iba talaga 'pag nasa labas ka, eh. Napakabilang lang sa daliri yung mga OFW na nakakapag-represent para sa country. Pati na rin sa bowling ganyan na rin. So, nabanggit mo nga si Miss Wella Marcial, nakapag-represent siya ng, Pilipinas dito sa Dubai nung IBF nung 2021. Siguro dahil Dubai based siya tsaka nag-tryout naman siya dun, eh. So yung tryout, tsaka yung schooling niya, tsaka yung ibang competition sa Pilipinas, gustuhin man namin na salihan lahat, pero siguro piling-pili lang talaga siguro. Pero talking about national team kapagka nagkaroon ng, opportunity na makapag-tryout ulit si Kenzie, siyempre uuwi kami dun kasi alam mo, as a parent gusto mo talaga yung the best lagi para sa anak mo, 'di ba? So, yun talaga yung nilo-look forward namin. Sana mabigyan ulit ng chance para makapag-tryout. We'll do whatever it takes as a family para madala ulit siya dun. And speaking of Dubai bowling community, ng mga Filipino bowling community dyan sa Dubai, can you describe talaga yung unti-unting paglakas o sabihin unti-unting pagdami or growth ng ating mga Pinoy bowlers sa Dubai, and many are expressing interest na bumalik muna sila sa bansa para to try luck the national team o di kaya makapag-compete nga sa international competitions, local competitions, either sa Dubai o di kaya sa Manila, and national competitions. Ano masasabi niyo dahil unti-unti nang dumarami ang mga bowlers natin na mga Pinoy dyan sa Dubai and even in other places dyan sa Middle East, like for example, na nabanggit ko kanina si Yuela, si Coach Mario ulit yung Actually yung bowling community ito sa Middle East lang, talking about Middle East, napakalaki talaga ever since. Marami tayong mga, Pinoy na nasa abroad na kaya makipagsabayan talaga sa international kahit na ilaban mo sila sa mga other national, teams. Napakalaki ng community ito kasi bukod sa basketball, I believe isa yung bowling sa nagiging takbuhan ng mga tao, pagdating sa weekend dito sa sports. So, yun,
Dubai only meron kaming ano dito around 200 plus something na members. Hindi pa kasama diyan yung Abu Dhabi tsaka Sharjah na mga clubs. So, yun, meron pang Qatar, lahat madami talaga eh. So, actually meron kaming ano eh, yung annual na GCC All Filipino Tournament, which is annual yon. So, parang 24th season na rin nila yon. So, yung bowling as a sport malaki talaga sa abroad. Kaya as a bowler gusto mo talaga na makapag-represent ang country as much as possible. Yun nga lang yung challenge nga dun is yung schedule lang talaga. Pero yung ibang mga bowlers sumasali rin doon sa NBA, sa Libano. Usually by December sila bumabalik sa Manila para makapag-compete doon sa sa worldwide overseas tournament ng NBA sa Libano. Yes, No? yes. Oo, so yung isa sa mga major tournaments ng mga bowlers sa abroad talaga is yun nga yung NBA na tournament, GCC tournament, World Overseas Filipino Bowling Tour, at saka yung Balikbayan sa Pilipinas every December yon. So yun yung mga nilook forward ng mga OFW talaga, lalo na yung Balikbayan kasi nga pag nagpa-premyo talaga doon, napakalaki talaga in terms of monetary prize talaga, napakalaki, sobra. By the way, shoutout pala sa lahat ng mga bowlers natin na mga Pinoy dyan sa Middle East. Of course, ang Sports Co ni PH, very supportive nga. At ina-accommodate natin yung mga reports natin ng mga Pinoy abroad. Lalo na yung ating kaibigan si Alona Cochon na nakabase sa Milan, Italy, na siya po isa sa mga contributors namin. Lalo na pagdating sa running. And speaking of having a family, you have 3 kids, no? 3 kids at si Kenzie yung panganay, no? Si Kenzie yung pangalawa. Panganay namin, babae. Tapos yung bunso namin, halika dito. Ito yung bunso. Pakita ko lang. Kanina pa naghihintay. Ayan yung bunso Yan. namin yan. Ay. Bagay ka Ayan. So, bali muna. tatlo. Bagay ka Hi ka muna. daw muna. Say hi. Say hi ka daw. Hi. Say hi. Hello. Yan. Thank you. Yan. So, bali tatlo sila. Ang into sports talaga si Ken pagdating sa bowling. Tapos yung bunso naman, into basketball siya. Alam mo yun, yung mga nakahiligan ko sport na napupunta sa kanila. Kaya sabi ko, pwede na ako maaga mag-retire talaga para sila naman. Oo, parang bigay lang sa inyong mga anak ang inyong mga natutunan ninyo, knowledge ninyo sa habang taon ng karanasan, being a coach, being a player, kasi alam mo naman siguro, may edad na tayo at hindi natin kaya ang katawan. Kaya siguro, ipapasa na rin yung mga natutunan niya sa inyong mga anak. So what's the plan? We can see. Ano mga susunod na tournaments mo? Sa December po, I'm planning to play in NYC, National Youth Championship po, in Philippines. Okay. But you also considering to join yung mga tryouts if available ka for the juniors national team? If meron kayong mga competitions na naka-assign, are you ready? Opo, sana po, if I have a chance. Okay. And lastly, siguro baka magbigay ka ng konting mensahe sa mga kapwa nating bowlers, even dun sa mga young standouts na makakapanood itong interview na of course, magsilbing niyang inspirasyon like you para magtuto, mag-aral ng bowling and at the same time, hopefully na ma-clinch yung mga spots for the national team someday. Ano gusto niyo yung payo ninyo? Ano? Message mo daw sa kanila, mga bata. Message po. Okay. Always chase your dreams, but always maintain balance between studies and your sports. Okay, Always, yeah. ayan. Si Coach Mario, baka may gustong mensahe sa anak ninyo dahil dinodouble time ninyo ang pagiging tatay, and of course anak, sabihin natin magandang support system na binigay at yung pag-cheer ka. Minsan nade-distract talaga pag nagsisigaw ang tao. Lalo na pag first time na mag-compete na eye level, pero at least na bigyan natin ng kaalagaan talaga yung pagiging coach and parent. Ano gusto niyo mensahe sa mga parents natin na nakikinig?
Yeah, sa mga parents actually, in any sport or kung anong discipline man 'yan, napakalaking bagay talaga yung support ng magulang, eh. Kahit na yung anak mo, nag-e-excel sa game, kung ano man sport yun, kung hindi siya nasusuportahan ng parents talaga or family, talagang sayang, eh. Alam mo yun? So, siguro ano lang, push lang natin yung mga anak natin, make sure, we're driving them to the right path. Tapos bigyan din natin yung resources na kailangan nila, yung mga assets na kailangan nila para mag-excel sa sports na nilalaruan nila. Sabi ko nga lagi, yung parents talaga isa sa malaking mga ano yan, eh, malaking factor yan para excel yung mga anak natin kahit saan, kahit sa school, sa buhay or kung saan man, yung parents talaga mag-aadala niyan, yung support system talaga malaking bagay. All right, and congratulations on the successful run on your very first national team stint. And hindi ito yung uling pagkakataon na makita natin si KNC na suotin yung national tricolors natin. Eh, makikita at makikita pa natin siya soon. And hopefully, you could make it nga dun sa elite team. Ano na yung ating mga current members natin, si Berwin Tans, Lamin, Stephen Diwa, and the Macustodia, and other national team bowlers na unti-unti nagiging nagka-carve ng successful stint niya sa competition. So rest assured, yung ating support na binibigay ay magpapatuloy pa rin sa Sports Corner PH. So, final words, shout out sa mga taga-suporta. Unahin natin si Coach Mario. Unang-una siyempre papasalamat kami sa'yo Gab, tsaka sa team mo sa Sports Corner for giving us the opportunity, para mailabas namin yung mga things about the experience and everything. So, papasalamat din kami unang-una sa family namin, siyempre sa wife ko kay Kashmir, Rivera. Kasi siya talaga yung isa sa malaking factor kung bakit kami napunta ng Malaysia, eh. Tapos, siyempre yung mga anak namin kay Asia, kay Kaiser. Sa family ko, parents ko sa Riyadh, kay mama, kay papa, tsaka sa kapatid kong bunso kay Joseph na mga bowler din, tsaka yung kapatid ko na si Ninya, si Philip, tsaka si Kaloy na nasa Canada. Yung Cruz family, mga biyenan ko and everyone. Siyempre, yung kasama namin sa bahay kay Teach, maraming salamat sa kanya. Dubai Filipino Bowling Club Community, Sharjah Filipino Bowling Club, Abu Dhabi Filipino Bowling Club, Emirates Bowling Federation, 'yan. Tsaka siyempre Philippine Bowling Federation. Lahat sa inyo, lahat sila nakasuporta talaga sa mga kids natin sa youth. Maraming salamat sa inyo lahat. Wow, ang dami pala kayo mga club sa Middle East. So, shout out po sa lahat po ng mga bowling clubs. At least, they are fully supported nga sa bowling career nga ni Kenzie and drive for excellence na rin pagdating niya sa national juniors team. And Kenzie, it's your time to shine. Your last words. And of course, shout out na rin sa mga taga-supportan ninyo. Salamat po sa mami ko po at all the bowling federations that are supporting me and my family po, lolo, si nanay, si tita, tito. Lahat po sila, salamat po sa family ko. Yung school ko din po, salamat sa suporta. All right, and thank you so much to the both of you for joining us. We have one more guest later on from figure skating, so standby po muna tayo. But for now, thumbs up and smile para sa ating photo op. 1, 2, 3, ay, 1, 2, 3. Ayan, so thank you so much, Coach Mario and Salamat Coach po. Kenzie for taking us the time and update us sa mga susunod yung ganap niya sa competitions. And of course, laging maalala ng Sports Connect PH sa inyong suporta and of course, tiwala ninyo being part of our family and of course, nakasupport lagi ang aming page sa inyong mga endeavors ninyo. Alright? Thank you so much! Thank you Salamat. po. Bye. Thank you po.